balikan natin yung mga nangyari, no? Itong Book of Acts, chapter 7, ito yung accusation, ito yung yung defense ni Stephen against the accusation of the Sanhedrin, ng mga Hudyo sa kanya. Ano ba yung binabato sa kanya? Ano yung kinakaso sa kanya? Blasphemy. Blasphemy ng against God, against Moses, against the law, and against the temple. So, last week, ang na-discuss natin is yung blasphemy against Moses and the law. Okay, so nakakatatlo na tayo. So, babalikan lang natin yan. Papasadahan natin para mabuo natin yung buong kwento at yung sermon ni Stephen. So, dito, bali, hinati ni Stephen yung kanyang sermon eh. Ang una, ano yung una niyang ginawa? Kinuha muna niya yung interest ng mga listeners niya. Ano yung topic na pinili niya? Ito yung kanilang history. Okay? So, nakuha na niya yung interest nila. Tapos, ngayon, sinasagot na niya yung mga charges sa kanya. And next, yung siya mismo ang mag-aakusa. Siya, babalik na rin niya yung sitwasyon. Una, yung mga charges against him. Pero makita na natin, babalik na rin Stephen niya. No? Para siya ngayon ang nag-aakusa at siya ang nag-charge dito sa mga religious leaders ng blasphemy. At yung huli, dito ipipresent niya yung Messiah. Okay, so ngayon, nandito pa rin tayo sa pangalawa. Yung sinasagot ni Stephen, yung charges na binablaspheme niya. Si Moses, si God, yung temple at yung law. Okay, so dito pag-aaralan natin ngayon, nandun na tayo sa last part, yung sa temple. Pero madadaanan din natin dito itong part 3 tsaka yung part 4. Okay, so babalikan natin yung verses 1 to 16. Ito yung defense. Buksan nyo yung mga Bible nyo, no? Kung saan kayo comfortable. It's either English or Tagalog para masundan nyo. Kasi kung ilalagay ko lahat, masyadong maliit dito sa presentation, baka hindi nyo mabasa. So I suggest, buksan nyo yung mga Bibles nyo para masundan nyo. So verses 1 to 16, ang kinuha dito na passage, ang kinuhang figure ni Stephen sa Old Testament para depensahan ang accusation sa kanya na binablaspheme niya ang pangalan ng Diyos ay si Joseph. Di ba? Ikinuwento niya, binalikan niya yung history ng mga forefathers. History ni Abraham, Isaac, Jacob, at saka yung 12 patriarchs. Okay, so ano yung sagot ni Stephen sa kanila na sinasabi nila na binablaspheme niya ang pangalan ng Diyos? Sabi niya hindi. Kasi sinabi niya, di ba? The God of Glory. Nabanggit ko sa inyo dati, yung sa part 1 ng Act 7, doon pa lang sa pagkasabi ni Stephen sa Diyos, ang paglalarawan niya, God of Glory, ibig sabihin, hindi niya binablaspheme ang pangalan ng Diyos dahil isang beses silang ginamit ang title na to sa Old Testament. At yan ay nasa Book of Psalm. So, ibig sabihin, alam ni Stephen ang sinasabi niya. Alam ni Stephen, inaral niya, binasa niya ang Old Testament. Okay, so doon pa lang, not guilty na si Stephen eh. So, dito parang paunti-unti, di ba, nabanggit ko dati na pinipitik-pitik na niya itong mga tao na to dahil unti-unti para binabaliktad niya na hindi ako ang blasphemer, hindi ako yung nagre-reject sa Diyos kundi kayo. Dahil ano ba ginawa nila kay Joseph? Di ba si Joseph ay pinili ng Diyos para maging redeemer nila. Pero ano ginawa nila, di ba? Dahil sa inggit, gusto nga nilang patayin pero hindi nila pinatay. Ano ginawa? Binenta nila dahil sa inggit. Hanggang nakarating si Joseph bilang slave sa Egypt. Naging slave ng asawa ni Potiphar. Ni Potiphar, di ba? So yan, ni-reject nyo. Yan ang parang blasphemy nitong mga religious leaders ng mga Hudyo. Sinasabi nyo, binablaspheme ko ang pangalan ng Diyos. Pero kayo, yung mga ninuno nyo, sila ang unang nag-reject sa pinili ng Diyos. Ni-reject nyo si Joseph na pinili niya para iligtas kayo. Dahil nga 'di ba dumating nagkaroon ng taggutom ng famine sa Canaan, sa Egypt. Sino ang ginamit ng Diyos para mailigtas ang maraming tao? Kasama
ang mga anak ni Israel, ang kanilang mga forefathers. Di ba si Joseph? Pero ni-reject nila si Joseph. So yan, parang yan ang sinasabi ni Stephen, ni-reject nyo, kayo ang nag-blaspheme. Nire-reject nyo, pinili ng Diyos, in a way, ni-reject nyo ang Diyos. Okay, so punta tayo dito sa verse 17 to 43. So dito, i-discuss naman ni Stephen si Moses. I-discuss niya dito about Moses, yung buhay ni Moses, about the law, andito yung defense niya. Okay, so babalikan natin to. Binalikan niya ang history ni Moses. Mahahati kasi yung buhay ni Moses sa tatlong sa tatlo. 'Di ba? Hindi kung di ako nagkakamali, 120 years old si Moses nung namatay. Yung first 40 years niya, nandun siya sa Egypt. 'Di ba? Yan. Inampun siya ng anak ni Pharaoh, pinalaki siya doon sa palasyo, nakapag-aral siya. Ibig sabihin, maalam tong si Moses. Lumaki siya sa palasyo. So lahat ng benefits na pagiging anak nitong anak ng Pharaoh ay nakuha niya. Nasa kanya yung authority, nasa kanya yung power. 'Di ba? Pero hindi ba? Sino nag-alaga sa kanya? 'Di ba ang sarili niyang ina? Ibig sabihin, habang lumalaki si Moses, nandoon alam niya yung identity niya kung sino siya. Alam niya na isa siyang Hebrew. Alam niya na isa siyang Israelites. Ano ba ang nangyari sa buhay ni Moses, di ba? May isang araw, di ba nakita niya na minamaltrato ng isang Egyptian guard, ng isang Israelite. Ano ginawa niya? Pinagtanggol niya, di ba? Napatay niya. So dito, ang pagkakaalam ni Moses, naintindihan ng kanyang mga kababayan na siya yung gagamitin ng Diyos para alisin sila sa sitwasyon nila, sa slavery. Yun ang naintindihan. Parang sabi ni Moses, tatanggapin siguro nila ako dahil ako yung baka gamitin ng Diyos para iligtas sila. Dahil nasa position siya eh. Pero hindi yun nangyari. Kinabukasan, ang nakita naman ni Moses, nag-aaway dalawang Israelites. Di ba pinagbawalan niya yung pasimuno, yun ang unang nagawa ng away. Ano sabi ng ng Israelite na yun? Who appointed you a ruler who appointed you a ruler and a judge over us? Sino nagsabi sa iyo? Sino ka? Ikaw ba leader namin? Ikaw ba ang judge namin? Sabi niya, di ba? Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa gwardyang Egyptian kahapon? So dito pa lang, parang nireject na ng Israel si Moses. Ito pa lang ang unang rejection. Di ba? So, yeah, pagkatapos yan, nalaman na parang natakot si Moses. So, ano ginawa niya? Tumakbo siya. Umalis siya dahil alam niya na papatayin siya ng Pharaoh dahil sa ginawa niya. So, dito nagsimula yung second part ng buhay ni Moses. From 41 years old hanggang maging 80 siya, he is on exile. Nagpunta siya sa Midian, a Gentile place. Dito na siya nagkaroon ng asawa, dito na rin siya nagkaroon ng anak, dito naging shepherd siya na ilang taon. So after 40 years, binalikan siya ng Diyos, bumalik ang Diyos. Nagpakita siya sa Mount Sinai, di ba? Sa burning bush. Dito ini-establish ulit, nire-establish ng Diyos yung covenant na unilateral covenant na ginawa ng Diyos kay Abraham. At inulit niya yan sa anak ni Abraham, kay Isaac, inulit niya yan kay Jacob. So dito, ito na, inuulit-ulit ng Diyos ang kanyang covenant sa kanilang mga ninuno. Di ba? Ano bang sabi niya? Yung unang sabi ni God kay Moses, I am the father of Abraham, Isaac, and Jacob. So inulit niya ulit ito kay Moses. So binabalikan ni God ang kanyang covenant. So dito, gusto nang i-fulfill ng Diyos yung kanyang promise kay Abraham. So sino ang gagamitin? Si Moses ang napili. Sabi ng Diyos, ikaw ang gagamitin ko.
ikaw ang magdi-deliver sa mga tao na to sa slavery at ikaw ang magdadala sa kanila doon sa lupa na ipinangako ko. So di ba nakita natin sa verse 35, nireject nila si Moses. Who appointed you a ruler and judge? That is rejection. So ito mga kapatid yung mga arguments ng mga Hudyo na kung si Jesus Christ daw ang kanilang Messiah, hindi daw po pwedeng hindi nila malaman yun. Dahil napakarami nilang mga Jewish rabbis, mga scribes, andiyan ang mga Pharisees, talaga namang babad sila sa pag-aaral ng Scripture, ng Old Testament. So hindi po pwedeng makaligtaan namin, hindi pwedeng hindi namin makita ang pagdating ng Messiah nila. Pero anong sabi ni Stephen sa kanila? In a way, para sinasabi ni Stephen, guess what, mga kababayan ko? Hindi nyo nakita si Moses. Dahil nireject nyo siya una, di ba? Hindi nyo nakita si Joseph. Ibinenta nyo siya. Gusto nyo siya patayin. Kailan nyo lang tinanggap si Joseph? Noong pangalawang beses. Noong naging pangalawa siya sa pinakamataas, nung nireveal niya kung sino siya. Doon nyo pa lang siya tinanggap. Kailan nyo tinanggap si Moses? Di ba? Pangalawang pagbalik niya, doon nyo pa lang siya tinanggap. Noong ikinomisyon na siya ng Diyos. So ang question ni Stephen, kailan nyo tatanggapin si Jesus Christ bilang Messiah nyo? Dumating siya na una, ni-reject nyo. So kung nabasa nyo na ang Bible, darating yung time na nakikilalanin nila si Jesus Christ na kanilang Messiah. So pag sinasabi ni Stephen dito, pinapakita, pinapatunayan ng history nyo. You are always resisting the Holy Spirit. Lagi kayong kumukontra. Tulad ng mga ninuno nyo. Ganon din na ginagawa nyo ngayon. Kailangan ba 2 beses muna dumating ang pinili ng Diyos para tanggapin nyo? Ginawa nyo kay Joseph, ginawa nyo kay Moses. In the future, yan din na gagawin nyo kay Jesus Christ. So dito, sa verse 37, kung open yung Bible nyo, sa verse 37, dito ipinesent niya ang Messiah. God will raise up for you a prophet like me. Specific si Moses dito, a prophet like me for among your brothers. Isa sa inyo, kukuha ang Diyos na magiging propeta na katulad ko. So alam to ng mga Hudyo dahil nandito yan sa Deuteronomy chapter 18 verses 15. Dito na natin nailagay yun. Diba? Sabi niya dito, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. At sabi, you must listen to him. Dapat kayong makinig sa kanya. Yan ang sinasabi dito. Yan ang ikinote ni Stephen na sinabi ni Moses. So natandaan nyo, yung ginawang miracle ni Jesus Christ nung nagpakain siya ng 5,000 men, hindi pa kasama yung mga bata at yung mga babae. Ano sabi nila? John 6 verse 14. Ano sinabi doon? 'Di ba? When the people saw the sign he had done, nung nakita nila na ginawa niya yung miracle na yon, they said, this truly is the prophet who is to come into the world. So, ito na ba? Ito na ba yung sinasabi ni Moses? The prophet like me na darating? So, papaano? Ipaliwanag mo kung papaano nangyari si Jesus Christ na ngayon sinasabi dito? Dahil alam nila eh. Alam nila ang lahat about kay Jesus Christ during that time. Kilala si Jesus Christ dahil napakarami niyang miracles na ginawa, di ba? Kahit saan siya pumunta, dinudumog siya ng mga Jews and Gentiles. Napakarami niyang miracles na ginawa, may mga pinagaling siya. So hindi po pwedeng hindi nila kilala at hindi nila alam yung mga ginawa ni Jesus Christ. So kung titignan lang nilang mabuti yung mga nangyari, yung buhay ni Moses, kung babalikan nila, at yung naging buhay ni Jesus Christ, makikita merong similarity. May pagkakatulad yung naging buhay ng dalawa. Halimbawa, si Moses, siya ang nag-deliver sa mga Israelites from slavery in Egypt.
Di ba yan din ang ginawa ni Jesus Christ? Jesus Christ delivered us from eternal damnation. Bumaba si Moses sa kanyang posisyon, sa kanyang pagiging prinsipe, di ba? At pumunta siya sa Midian, anong ginawa niya doon? Wala. Hindi na siya, wala na sa kanya authority, wala na sa kanya wala nang power sa kanya. Ibig sabihin, they humbled themselves. Pareha sila ni Jesus Christ. Pangatlo, si Moses inoffer niya yung sarili niya dito sa mga Israelites para i-lead sila. Ano ginawa? Ni-reject sila. Ano ginawa nila? Di ba? Umalis. Si Moses, nanirahan siya kasama ng mga Gentiles. At doon, nagkaroon siya ng mga anak. Doon siya nagsimula. Panibagong buhay. So di ba ganun din ginawa nila kay Jesus Christ? Ni-reject nila si Jesus Christ. Israel rejected Jesus Christ. Saan pumunta si Jesus Christ? Saan siya nagsimula? Panibagong mga tao niya. Di ba? Sa Gentiles. Nagkaroon ng church. So majority ng mga nasa church noong panahon na to, puro sila mga Gentiles. Hindi ganun karami ang mga Israelites. So makikita natin, yung pattern, di ba? Ni-reject nila si Moses, tinanggap nila sa second na pagbalik ni Moses. So ganun din ang gagawin nila kay Christ. Si Moses, great redeemer. Jesus Christ, great redeemer. Si Moses, nilid niya, pinangunahan niya yung mga tao niya para makaalis doon sa bondage in Egypt. So ganun din si Jesus Christ. So makikita natin yung pattern, yung parallelism. Si Moses, siya ay type of Christ. Parang si Joseph, di ba? Na-discuss natin yan. Shepherd si Moses, shepherd din si Jesus Christ. Kaya ito yung sinasabi ni Moses. Tignan nyo, bantayan nyo. Pag nakita nyo, when you see one like me, nakatulad ko, pakinggan nyo siya. Ay di ba nakita naman nila si Jesus Christ, nakasama nila? Ang problema, nakita nila. Pero, physically nakita nila, pero blinded sila kung sino ba talaga siya. Di ba napakalinaw naman, di ba, yung parallelism, yung mga similarity. Katulad ko, sabi ni Moses, ayun si Jesus Christ. Parehas yung halos pinagdaanan nila. Pero hindi yon nakita ng mga Hudyo, hindi yon nakita ng mga religious leaders. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Matthew 15, verse 14, you are blind leaders of the blind. Mga bulag kayo, nililid nyo yung mga bulag din. So, saan kayo pupunta niyan? Kung parehas, lahat kayo mga bulag. Wala kayong makita, mga bulag kayo. Kaya makita natin yung history ni Moses, ito ay foreshadow na magiging buhay ng ating Panginoon. So yan si Moses, yung defense niya against Moses, ni-reject nila si Moses, hindi lang isang beses. Makikita natin dito, second time gagawin nila yan, i-reject si Moses. Dito sa verse 37 hanggang verse 43, ito naman, yung defense ni Stephen against accusation sa kanya na blasphemy against the law. So hindi niya pinapahalagahan yung mga batas na ibinigay sa kanila. So dito, sa part na to, ito na yung ang edad ni Moses dito around 81 to 120. Ito na yung ililid ni Moses ang mga Israelites papunta sa Promised Land. So dito ang sinasabi ni Stephen dito, kung babasahin nyo, tignan nyo yung Bible nyo, verse 37, nire-recognize ni Stephen na si God ang author ng law, ng batas. Ibinigay ito kay Moses sa pamamagitan ng angel. Ang angel ang mediator. Si Moses ang recipient. Naniniwala si Stephen dito sa batas na ibinigay ng Diyos kay Moses. So ano ang blasphemy doon? Nire-respeto niya ang batas, ang mga kautusan na ibinigay ng Diyos. So walang problema. So tignan nyo, yung sinabi ni Stephen dito, our ancestors were unwilling to obey Him. Hindi nila gustong sundin si Moses. Sabi, gusto niyo pag-usapan, sige pag-usapan natin.
disobedience, yung hindi pagsunod sa batas na ibinigay ng Diyos. Sige, balikan nyo ang history nyo. Sino ang unang gumawa niyan? Lagi nyo na lang itinataas yung inyong mga ninuno. Parang napakabanal nila, napaka-sacred nila na tinutupad nila ang lahat. Sige, balikan nyo. Balikan natin ang history. Our ancestors were unwilling to obey him. Instead, ano ginawa nila? They pushed Moses aside. And in their hearts, they turned back to Egypt. Nasa verse ano yan? Verse 40. Verse 37, 38, 39. Okay? So yan ang sinabi ni Stephen. Instead, they pushed him aside and in their hearts turned back to Egypt. Ang sabi ng mga ninuno nila, gusto namin gawin yung mga kinagisnan namin sa Egypt. Ayaw namin yung ganitong setup. Maganda ang buhay namin doon, nagagawa namin ang gusto namin. Ano, natandaan niyo ba kung ano yung ginawa nila? Habang kinukuha ni Moses, habang kausap ni Moses ang Diyos at binibigay sa kanya itong mga batas na to, ano ginagawa nila? Nagpagawa sila kay Aaron ng Diyos-Diyosan. Nasa mountain si Moses, nakikipag-usap sa Diyos. Ito sila. Nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Dahil yan ang nakagis na nila sa Egypt na napakarami nilang Diyos-Diyosan. Hindi lang isa. Marami yan. So habang nandun kausap ni Moses sila ito sa ilalim, sa baba ng bundok sa paanan. Niluluhuran, dinadasalan, wino-worship ito mga Egyptian gods and goddesses. So ganyan katindi ang ano nila. Ganyan katindi ang kanilang idolatrous nature. Nakaalis nga sila sa Egypt, di ba? Physically. Pero yung Egypt, dinala nila sa puso nila. So hindi nila ngayon masasabi na loyal ang kanilang mga ninuno kay Moses or sa batas ng Diyos. Kahit dito, di ba? Ito yung pangalawang pag-reject nila kay Moses. Our ancestors were unwilling to obey him. They push him aside. Ito yung pangalawa. Sa Mount Sinai. Nireject nila ang batas on the process of giving. Ipabibigay na lang sa kanila eh. Sipin nyo, hindi pa na ibibigay, nire-reject na nila. So sino ngayon ang nagko-commit ng blasphemy? Sino ngayon ang hindi sumusunod? So yan ang gustong sabihin ni Stephen dito sa mga religious leaders, sa mga Hudyo. Parang hindi man nga nila gusto pakinggan eh, di ba? Bago nila pakinggan, ni-reject muna nila. Gusto nila yung pleasure ng Egyptian society. Gusto nila yung pamumuhay, yung freedom na nandun sa Egypt. Gusto namin i-worship itong Diyos na to, okay lang. Gusto namin i-worship to, okay lang. Marami silang choices. Kung di sumagot itong Diyos na to, baka itong Diyos na to sumagot. Ibigay ang gusto namin. So ginawa nila yan doon sa paanan ng bundok. Dahil sabi nila, ano na nangyari kay Moses? 40 days na siya doon. Hindi namin alam kung ano nangyari sa kanya. Aaron, igawa mo kami ng Diyos. Sumunod naman si Aaron. Siguro akala ni Aaron, hindi susunod itong mga to. Kaya sabi niya, sige lahat ng ginto nyo, ibigay nyo. Akala nila, hindi nila ibibigay yung ginto. Ay, ang problema, ibinigay yung mga ginto. Ano pang gagawin ni Aaron? So ginawa yan ni Aaron, lumabas yung golden calf na yan. So yan ang sinasamba nila doon sa paanan ng bundok habang nandun sa taas ng Diyos. Ganito katindi ang mga Israelites na to. Nakita nila, di ba? Na-experience nila yung power ng Diyos. Nakita nila, dumaan sila. Doon sa Red Sea, hinati ng Diyos yung dagat. Kulang pa ba yun na sign
na totoo yung Diyos, ito yung totoong Diyos, di ba? Baka hindi, baka nga doon sa mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan, wala man sila na experience na ano eh, na mga ganito klaseng miracle. O kahit anong miracle man lang. Pero binabalik-balikan nila yung mga Diyos na yun. Isinantabi nila yung nakita nilang kapangyarihan ng Diyos na yun. So ganito sila katindi. O baka sabihin nyo, eh baka naman kapatid hindi pa alam ng mga Israelites yung ano, yung batas kasi hindi pa nga ibinibigay. So hindi nila alam na binabiolate pala nila yung batas na ibibigay niya. 'Di ba? Maaari niya nang maging question. Wala pa yung batas, hindi nila alam ano yung violate nila. Alam nila yan mga kapatid. Ano lang. Hindi kasi dito sa dun sa Exodus 20, dito meron nang nagbigay na dito si Moses ng yung parang ibinigay na niya sa kanila yung mga rules. Kung sisimulan niyo ang Exodus 20 onwards, doon nagbigay na siya ng ng oral. Yung parang oral pa lang sila. And then sinasabi nila doon, kung di ako nagkakamali, Exodus 24, sinabi doon na lahat ng mga sinabi ni Moses ay gagawin nila. Kasi sa Exodus 20, binigay doon yung parang yung 10 Commandments. Pero in oral pa lang sila, yung parang through words, through ano pa lang sila sa salita pa lang. Hindi pa wala pa yung ginawa, yung bato na ang mismong nagsulat ay si God. So ngayon, meron na silang kumbaga, alam na nila kung ano yung may idea na sila, alam na nila kung ano yung pinapagawa ng Panginoon dito dahil nga sa ibinigay na orally sa kanila. And sinabi nila, kung di ako nagkakamali, nasa chapter 24, sinabi doon na lahat daw ng ibinigay ng Panginoon ay susundin nila. Di ba? Ito yung parang sinabi kasi ng Panginoon na consecrate mo yung mga tao, tapos walang lalapit dito sa bundok, ganyan, etc. So ngayon nagbigay siya ng mga batas, tapos yun nga pati hanggang doon sa pagtatayo ng temple, yung tabernacle nandoon din, hanggang yun nga pinaakyat niya si Moses para ibigay na ngayon yung kanilang, kumbaga di ba meron tayong oral law, tapos may written law, di ba? Yung ganon. So ngayon, bibigay na niya yung written law na nakasulat sa bato. At yun nga, yun yung dahilan kung bakit umakyat siya sa bundok. Ang problema, yun nga, hindi pa naibibigay. Yun nga, yung written law, yung kumbaga yung law na nasa tablet, lumabag na sila. Oo, lumabag na sila. Ganon yung kaya wala silang hindi nila pwede i-justify yun Dahil alam nila. Hindi po pwedeng hindi nila alam. Imposible 'yun, 'di ba? Doon pa lang kay kay Jacob, 'di ba? Sa 12 anak niya, imposibleng hindi niya nasabi sa mga anak niya kung sino ang Diyos. Nakipag-wrestle nga si 'di ba? Si Jacob kaya nga naging Israel ang pangalan niya dahil nanalo siya. Imposibleng hindi nila alam. Sa bawat generation, ikukwento yan, sasabihin yan dahil alam nila kung sino sinasamba nila, alam nila kung sino ang totoong Diyos. 'Di ba? Hindi po pwede sila magdahilan na hindi nila alam. Di ba si Abel, anak ni Abraham, ni Adam and Eve, bakit alam niya kung paano mag-offer, paano mag-worship? Dahil may narinig siya. Di ba? Kanina niya narinig. Sa magulang niya, o pwede narinig mismo niya directly ang Diyos. Kilala niya na siya lang ang dapat i-worship, di ba? Nandun yung faith. Doon pala kay Abraham, kay Abel, nakita natin, andun na yung faith. Your offering niya is by faith also. Paano nagkaroon ng faith si Abel? 'Di ba? Ano ba sabi ni Apostle Paul? Faith comes by hearing. Hearing about God. So ibig sabihin may narinig itong si Abel. So itong mga Israelites na to during this time, hindi po pwedeng wala silang narinig kahit isa kung sino ang totoong Diyos. Galing sila sa linya ni Abraham, Isaac, and Jacob. So, imposible. Meron silang alam. Ang problema, meron silang alam, pero hindi nila sinusunod yun. Mas gusto nilang sundin yung mag-worship sa iba't ibang idols. Alam nila yan, na sinusuway nila ang Diyos. Doon pa lang sa time na nagpagawa sila ng Diyos-Diyosan kay Aaron. So ito ang history ng mga Israelites
Diyan pa lang sa paanan ng Mount Sinai hanggang doon sa time nila ng mga nila David, yung sa time nila mga ibang hari. Ganito na yung ano nila yung pattern ng kanilang pamumuhay. I-accept nila ang Diyos nila, and then pagdating ng ibang king, mayroon sila mga panibagong Diyos-Diyosan, di ba? Ito na yung naging pattern ng Israel, yung pagiging idolatrous nila. So ngayon, pupunta na tayo dito sa tabernacle, dito sa temple. Ang sinasabi lang dito ni Stephen dito nga sa law, sino kayo para sabihin na sinusunod namin ang inuutos ng Diyos? Sabi niya, balikan nyo history nyo. Doon pa lang sa paanan ng bundok, dinidisobey nyo na. So ito yung sinasabi ni Stephen, hindi ako nagwa-blaspheme dito, hindi ako, kayo. At ang magbabackup, ang evidence niyan, buksan nyo yung Old Testament. So yan. So ngayon punta na tayo sa defense ni Stephen dito sa accusation sa kanya, blasphemy against the temple. So verses 44 to 50. So hindi natin to i-verse by verse dahil ang sinabi lang naman ni Stephen dito yung about yung kinokontrast niya itong tabernacle during the time of Moses at saka yung temple na pinagawa ni Solomon. Dahil nga inaakusahan siya na may sinasabi siya laban dito sa holy place nila. So ito, sabi ni tignan mo na nga natin. Paano kaya, ano ba yung sinabi kaya ni Stephen para akusahan siya na meron siyang sinasabi against their temple? So tandaan natin, pag nagpi-preach siguro to si Stephen, baka sinasabi niya, di ba? Yung resurrection ni Jesus Christ. Ibig sabihin si Jesus Christ na ngayon ang naging mediator between God and man. Sa kanya lang tayo lalapit para makalapit sa Diyos. So ano pa ang silbi ng temple ngayon? Di ba parang siguro ganito yung mga nagiging preaching ni Stephen. Sabi siguro ganun ba? Ibig sabihin yan, winawalang iya mo ang temple. Ibig sabihin wala nang silbi ang temple. So parang ganito, no? Nakita kong senaryo. Kaya nasabi nila na wala nang silbi, binablaspheme ni Stephen ng temple dahil nga doon sa pinipreach niyang gospel about Jesus Christ. So para sagutin yung accusation, yung mga charges kay Stephen, so yung pattern ng defense ni Stephen, ganun pa rin Kung ano yung pattern na ginawa niya doon kay Joseph, kay Moses, dito sa pagbibigay ng law, ito rin yung gagawin niya sa depensa niya dito sa pagde-defense ng blasphemy against the temple. Okay, so para ibigay, para patunayan na hindi niya talaga binabastos ang temple, history ulit. Binalikan ni Stephen yung history para magbigay siya ng respeto dito sa kanilang temple. Ang ginawa lang naman ni Stephen, ikinontrast niya itong tabernacle na to dito sa temple na yan. Ano ba pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba lang nila, yung tabernacle during the time of Moses, ano siya, mobile. Kung saan sila pumunta, nadadala nila. Dahil ano ba ang nagpapa-holy doon sa mga lugar na to? Ang presence ng Panginoon, di ba? Kung wala diyan ang presence ng Panginoon, kung wala diyan yung Ark of the Covenant, box lang yung mga yan. Tolda lang ang mga yan. Ang nagpapa-sacred diyan, ang nagpapa-holy diyan ay yung presence ng Panginoon. Kaya pag gusto sabihin dito ni Stephen, huwag niyo masyadong parang anong nangyayari. Worship niyo na yung temple, hindi na yung Diyos. Kasi tignan niyo, napakaganda ng temple na yan. Tignan niyo yung loob. Puno-puno yan ng mga ginto, ng mga ornaments. Talagang mapapawawa ka pag napunta ka dyan sa loob ng temple na yan. Para ang nangyayari, nagiging
nagiging pride na nila yan, yung temple na yan, dahil sa ganda, dahil sa garbo. Parang natatabunan na ang Diyos. So hindi na nag-glorify ang Diyos sa ginagawa nila, kundi ang nag-glorify ay sila na mismo at yung temple. Hindi na yung Diyos. So tingnan natin, kung pag-uusapan lang blasphemy about the temple, meron tayong passages sa Old Testament na kukunin. At dito pa lang sa passages na to, kayo mismo makikita nyo kung sino ang talagang hindi nagbibigay ng respeto sa temple. So pakibasa, medyo mahaba to. Sa Ezekiel chapter 8, verses 5 to 18. So dito makikita nyo yung pinagagagawa ng mga ninuno nila. Ito yung point ni Stephen. Pakibasa. Sa Tagalog na lang. Sino pong gusto mo magbasa? Sige po ako. Ezekiel 8:5 to 18. Pagkatapos sinabi ng Diyos sa akin, anak ng tao, tumingin ka sa hilaga. Tumingin ako at nakita ko sa tapat ng pinto malapit sa altar ng Diyos-Diyosan na siyang lubhang nagpagalit sa Diyos. Sinabi sa akin ng Diyos, anak ng tao, nakita mo ba ang ginagawa ng mga mamamayan ng Israel? Nakita mo ba ang kasuklam-suklam na ginagawa nila rito para palayasin ako sa aking templo? Pero may makikita ka pang higit na kasuklam-suklam na bagay. Pagkatapos, dinala niya ako sa pintuan ng bakuran ng templo at nang tumingin ako, meron akong nakitang butas sa pader. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, lakihan mo pa ang butas ng pader. Pinalaki ko yon at nakita ko ang isang pintuan. Muli niyang sinabi sa akin, pumasok ka at tignan mo ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginagawa nila. 10, kaya pumasok ako at nakita kong nakaukit sa buong pader ang lahat ng uri ng hayop na gumagapang, mga hayop na itinuturi na marumi at lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga mamamayan ng Israel. 11, nakatayo roon ang 70 tagapamahala ng Israel at isa sa kanila si Jazania na anak ni Shaphan. Ang bawat isa sa kanila may hawak na lalagyan ng insenso at ang usok ay pumapaitaas. Sinabi sa akin ng Diyos, anak ng tao, nakita mo ba kung ano ang lihim na ginagawa ng mga tagapamahala ng Israel? Ang bawat isa sa kanila ay nasa silid ng kanilang Diyos-Diyosan. Sinasabi nilang hindi nakatingin sa kanilang Panginoon at tinakwil niya ang Israel. 13, sinabi pa ng Diyos, makikita mo pa ang mas kasuklam-suklam nilang ginagawa. 14, pagkatapos dinala niya ako sa pintuan ng templo, sa hilaga at nakita ko roon ang mga babaeng nakaupo at umiiyak para sa Diyos-Diyosang si Tamos. 15, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, nakikita mo ba ito? May makikita ka pang mas kasuklam-suklam na bagay kaysa riyan. Pagkatapos, dinala niya ako sa loob ng bakuran ng templo ng Panginoon. At doon sa pintuan ng templo, sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may 25 tao. Nakatalikod sila sa templo at nakaharap sa silangan at nakayuko na sumasamba sa araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos sa akin, anak ng tao, nakikita mo ba ito? Pangkaraniwan na lang ba sa mga taga-Huda ang paggawa ng kasuklam-suklam na mga bagay dito? Maliban dyan, ginagawa pa nila ang mga karahasan sa buong bansa, kaya lalo pa nila akong ginagalit. Tingnan mo ang mga paglapastangan nila sa akin. 18, kaya matitikman nila ang galit ko. Hindi ko sila kahabagan. Kahit sumigaw pa sila sa paghingi ng tulong sa akin, hindi ko sila pakikinggan. Amen. Okay, salamat. So nakita nyo mga kapatid, ito lang ang buksan ni Stephen at ipabasa sa kanila, guilty na kaagad sila. So parang sabi ni Stephen, wag niyo ako akusahan na hindi ko binibigyan ng respeto ang templo. Ang mga ninuno nyo ang gumagawa niyan. Diba? Hindi ako.
So nakita niyo yung mga kapatid, yung mga ginawa nila? Doon mismo, sa loob ng temple. At ilang tao yung nandun? 70, di ba? Plus yung isa. Eh, hindi ba yan yung Sanhedrin? Yung religious leaders ng Israel? Sila mismo ang gumagawa, di ba? Ng mga ganito klase sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa loob mismo ng templo kung nasaan yung presence ng Panginoon. So hindi nila po pwedeng akusahan si Stephen dahil ibabalik sila ni Stephen dito sa pangyayari na to. At dito pa lang sila na ang guilty. So ano bang gustong sabihin ni Stephen dito? Hindi masyado importante during that time. Huwag niyo bigyan ng masyadong importansya yung templo kung saan kayo sumasamba, di ba? Dahil ano ba sinabi ni Jesus Christ dun sa Samaritan woman? Sabi ng Samaritan woman, ang aming mga ninuno ay sumasamba sa Diyos sa bundok na ito, sa Mount Ebal. Pero kayo mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem na lang dapat sumamba ang mga tao. Sabi sa kanya ni Jesus Christ, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama, sa bundok na ito o sa Jerusalem. So dito masyado pa nakafocus ang mga Hudyo dito sa temple. Andito kayo na yung sentro ng kanilang society. So, pero hindi sabi ni Jesus Christ, hindi, darating yung time. Hindi na kailangan yung mga temple na yan. Hindi kailangan ka pumunta kung saan sa lugar. God is spirit, worship God in spirit and truth. Yeah? Hindi ba yung sabi ni Jesus Christ? Okay, so dito, nasa na ba tayo? Dito, ikinot ni Stephen, si Prophet Isaiah, Isaiah 66 verses 1 to 2. Ang point dito ni Stephen, mas malaki naman ang Diyos kumpara sa templo. Kasi ang ginagawa nila, para ikino-confine nila, kinukulong nila ang Diyos doon sa temple. Doon lang, God, dito ka lang sa temple. Hindi ka pwedeng lumabas dyan. So ito yung ano nila eh. Ito yung mali nila. Ito yung blasphemy nila. Nililimitahan nila yung Diyos. Dahil ito, titingnan nyo, kung inaakusahan nila si Stephen ng blasphemy against the temple, eh dapat akusahan din nila si King Solomon. Dahil may sinabi si King Solomon nung pinatayo niya itong temple na to. Sabi ni King Solomon, pero makakapanahan, sabi niya sa Diyos, pero makakapanahan po ba talaga kayo o Diyos dito sa mundo? Ni hindi nga po kayo magkasya kahit sa pinakamataas na langit. Dito pa kaya sa templo na ipinatayo ko? So di ba? Hindi na pwedeng akusahan si Stephen dahil ito mismo ay nakikita alam ni King Solomon. So ito na, punta na tayo dito sa charge. Ito na yung climax ng sermon ni Stephen. Na-depensa niya yung sarili niya sa lahat ng accusation sa kanya, nakuha niya yung atensyon ng mga tao, na i-charge niya sila, nabaliktad niya yung sitwasyon, na i-present niya si Christ sa pamamagitan ni Joseph, ni Moses. Ito na, yung sasabihin ni Stephen na susunod. You stiff-necked people with uncircumcised hearts and ears. Magpapanting ang tenga ng sino mang Hudyo na makakarinig nito. Dahil hindi compliment yan. Ano ba yung pag tinawag kasi ang Hudyo na stiff-necked, ibig sabihin, kinakalaban mo ang Diyos. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Ang illustration dyan, parang yung sa mga hayop, yung sa mga baka. Di ba may mga tali yan na hihilahin nila para sa gustong puntahan na direction. Kung saan sila pupunta, kung liliko, kakanan, kakaliwa. Ang gagawin niya, pag ayaw ng hayop na yon na sumunod, di ba, titigasan niya yung leg niya. Hindi susunod yan. Diretso lang yan ang lakad. Kahit anong hila nung tao na para akayin dito sa kanan o sa kaliwa, hindi susunod yan. Pinapatigas niya yung leg niya. So ganito yung mga Hudyo. Pag sinabi mo sa kanila na you stiff-necked people, ibig sabihin, you won't bow down to God.
ayaw mong sumunod sa Diyos. Meron kang ibang gustong sundin. Matigas ang ulo mo. Susunod, are uncircumcised hearts and ears. Ito, familiar sa kanila to, yung circumcision. They take pride on their circumcision. Covenant yan, di ba? Ni Abraham. Lahat sila dapat circumcised. Ang problema, sinasabi ni Stephen sa kanila dito, yan lang ang meron kayo. Physical circumcision. Hanggang dyan lang, wala na. Ano ang requirement ng ating Panginoon? Circumcised heart. Ang puso dapat ang mabago, hindi yung physical. Ano to ano to, parang matinding banat to sa mga Hudyo. Stiff-necked, uncircumcised heart. Matinding ano to. Hindi natin malaman yung impact nito sa atin dahil hindi tayo Hudyo. Hindi natin alam yung customs and traditions nila, yung history nila. Pero ang isang Hudyo na makarinig nito, pambabastos yan sa kanila. Lagi nilang nire-resist ang Holy Spirit. Sabi ni Stephen, ang tigas ng ulo nyo, ayaw ninyong sumunod. Ang haba na ng binigay ko sa inyo na depensa, yung sermon ko, 50 verses na tayo. Pinaliliwanag ko sa inyo, binabalikan natin yung history natin, yung history nyo. Halos pare-parehas yung pattern na ibinibigay ko sa inyo. Gustong gawin ng Diyos, ito. Pero gusto nyo gawin, iba. Ayaw nyo sumunod. Sabi ng Diyos, si Joseph pinili ko. Siya ang pinili ko na magliligtas. Ni-reject nyo. Okay, tumating si Moses. Si Moses ang pinili ko. Ayaw nyo rin, ni-reject nyo rin. Ito, binigay ko sa inyo yung law. Bago pa maibigay, ni-reject nyo na. At nire-reject nyo, patuloy nyo nire-reject. Pagdating sa temple, eto ko. Sabi ng Diyos, mas malaki ako kaysa sa mga temple na ipinapatayo nyo kaysa sa akin. Ano ginawa nyo? Ikinulong nyo siya dun sa box. Sa temple. Paulit-ulit. Sabi niya, laging ganyan ang ginagawa nyo. Naging pattern nyo na yan. Simula dun sa mga ninuno nyo hanggang ngayon, ginagawa nyo. Ano pinagkaiba? Walang pinagkaiba. Kung ano yung ginawa ng mga ninuno nyo noon, ginagawa nyo pa rin hanggang ngayon. Yung sinasabi, di ba? As your ancestors did, you do also. So ngayon, tuloy si Stephen. Sabi, sino ba sa mga propeta na ang hindi nyo pinersecute? Hindi nyo pinahirapan, hindi nyo pinatay. They even killed those who foretold the coming of the righteous one. So, kung alam nyo yung history itong Israel, makikita nyo kung paano nila itrato yung mga prophets doon sa Old Testament kung nabasa nyo na. Karamihan sa kanila, ano nangyari kay Jeremiah? Isa sa mga major prophet. Katulad na ginawa nila kay Stephen, stoning to death. Anong ginawa nila kay Prophet Isaiah? Hinati lang naman nila yung katawan ni Isaiah. Patuloy nilang ginagawa yung ganito sa mga propeta ng Diyos, yung mga nagpo-proclaim ng message, na nagpo-proclaim na mayroong parating na Messiah. Yan, di ba? They even killed those who foretold the coming of the righteous one, si Jesus Christ, whose betrayers and murderers you have now become. So kayo na yun. Verse 53, sabi niya, tumanggap kayo ng kautusan, ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit, hindi nyo naman sinusunod. Ito na yung yung parang napuno na sila dito, nagpanting na talaga yung tenga nila. By this time, para silang nasapian ng demonyo na. Galit na galit sila. Nawala na sila na kontrol sa sarili nila. Ano yung manifestation? Sobrang galit nila. Ano yung expression nila ng galit?
When they heard these things, they were enraged and gnashed their teeth at him. Yung gnashing of teeth, saan nyo ba madalas ma-encounter to? Di ba ito, Sahel. Sahel, di ba? Yung mga tao dito, ito yung ginagawa, talagang nangangalit yung ano nila, yung ngipin nila. Okay? So dito, hindi pa naka-experience itong Sanhedrin, no? Yung religious leaders ng isang preso, ganito magsalita. Para siya, pag nagsalita siya, para siya yung judge, di ba? Para ngayon lumalabas, sila yung mga preso, siya yung nag-aakusa. Nabaliktad niya yung sitwasyon. Ito kasi mga Sanhedrin ayaw nilang ma-expose yung kasalanan nila, yung mga pinagagawa nila. Kaya ganito ang naging reaction nila. Diba? Sila yung self-righteous nga sila eh. Akala nila napakabanal nila. Ano ba ang tawag sa kanila ni Jesus Christ? Sa Matthew 23, di ba? Iba kailang beses sinabihan sila ng Jesus Christ, you hypocrite. Alam nyo lang yung mga batas pero hindi nyo sinusunod yan eh. Marami rin namang mga Christians na ganyan, di ba? Bible study, 3 pa, pero makita mo sa buhay nila, walang application. Ito yung sinasabi dito. So, gnashing their teeth. Ito yung parang, kasi ano nanto eh, hindi na nila alam yung gagawin nila. Galit na galit sila sa loob nila, kumukulo na sila. Wala silang, hindi nila, paano nila mai-express yan. Ando na sila nakatayo, wala silang magawa dahil alam nila, totoo yung sinasabi ni Stephen eh. Ikino-quote lang ni Stephen kung ano yung nasa Old Testament. Ano yung ibabalik nila kay Stephen? Ano kukunin nila sa Old Testament para ibalik kay Stephen? Wala. Binasa lang ni Stephen yung history nila. Hindi nila pwedeng i-deny. Ito yung masakit. Kaya ganito na lang sila magngit-ngit, galit na galit sila. Ito yung mga kalagayan ng mga tao. Doon sa place of torment. Pag napunta ang tao dyan, ito ang kanilang mga ginagawa. Gnashing their teeth dahil sa galit. Galit kanino? Sa Diyos. Paano ko nasabi na galit? Hindi yan pagmamakaawa, hindi ba yan ay naku, alisin mo na ako dito, susunod na ako sa iyo, tatanggapin na kita bilang Diyos ko na tagapagligtas. Hindi yun, ganun. Ibang klase yung mga napunta dito sa hell. Tandaan natin na ano man ang nakasulat sa scripture, pag may sinabi ang Diyos, totoo yan. Pero pag nakita natin hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses inulit, paulit-ulit na sinasabi yung word na yan or yung phrase na yan, ibig sabihin napaka-importante niyan. Isa na to sa mga example. Yung gnashing their teeth. Paulit-ulit yan sinabi. Maraming tao sa impyerno na mga sobrang galit nila. Tignan natin. Anong klaseng galit ba ang meron sa mga tao na to? So tignan nyo, no? Kung papansinin nyo, pag ipinresent sa kanila, sa mga tao na to, si Jesus Christ, nagagalit sila. Ganun na lang katindi yung galit nila pag narinig nila si Jesus Christ. So ganito rin yung mga tao na nandito sa hell. Yung galit ba dito dahil hindi na sila makapag-repent? Hindi yung galit nila hindi siya maglilid sa repentance eh. Para sa sarili, sasabihin ng mga tao doon, kasalanan ko to, galit na galit siya. Bakit ba kasi hindi ako nakinig? Bakit ba kasi hindi ko pinaniwalaan yung mga pinipreach noon, yung mga nasa Bible study? Bakit ba kasi ang tigas ng ulo ko? Bakit nagmatigas ako? Hindi ganun yung galit ng mga tao dito. Ang galit na nandito sa mga tao na to, sa mga kaharap ni Stephen at sa mga tao na pupunta sa impyerno, sa place of torment, ay yung klase ng galit na mas tumitindi pa yung degree na kanilang galit at mas nagiging bitter sila. Yan yung klase ng galit. Hindi yung galit na tatalikuran mo, magsisisi ka. Hindi yun. Hindi yun. So, di ba, baka may question,
kung bibigyan ba ng pagkakataon na second chance yung mga tao doon sa impyerno, ano ba yan? Magbabago ba yung kanilang desisyon? Tingnan Hindi. natin. Tingnan natin. Kung ang response ng isang tao dun sa pagmamahal at dun sa grace, dun sa salvation na ino-offer ng Panginoon habang nasa lupa pa sila, kung di na sila nagre-response doon, papaano pa yung response nila doon sa judgment na ibinigay sa kanila? Di ba? Binigyan sila ng Diyos, di ba? Ng grasya, yung pagmamahal. Ibinigay sila, ano yung response nila? Ayoko. Hindi kita susundin. Mahal ko itong ginagawa ko. Mas gusto ko ito yung pamumuhay na to. Pag tinanggap kita, tatalikuran ko ang lahat. Hindi ko magagawa ang gusto ko. Nakita natin yung pagmamahal ng Diyos nandun pa eh. Yung ino-offer niya yung salvation. Nandun yung grasya. Pero yung reaction ng tao, iba na. Galit na. Oops, hindi para sa akin yan. Kayo na lang dyan. Respeto niyo yung religion ko. Respeto ko ang religion mo. Mabuti akong tao. Hindi ko kailangan yan. Ibigay niyo na lang sa iba yan. Yan ang response ng tao. E paano pa kaya kung judgment na mismo ang ibigay sa tao? Ano ang magiging reaksyon nila? Mas lalo lang sila mas magagalit pa yan. Mas lalo silang magagalit sa Diyos. Evidence, puntahan natin ang Revelation verses 9 to 21. Chapter 9 verses 20 to 21. So, ang context dito, no? Bago natin basahin, kunin muna natin yung context ng Revelation chapter 9. Dito, ito na yung hihipan ng seventh angel, yung six trumpet judgment. Judgment to sa mundo, sa mga tao, okay? So dito, sa sixth trumpet, pag ihip dito sa sixth trumpet, nakakawalan yung apat na angel na nakatali, nakakulong sa Great Euphrates River. At ang mga apat na angels na to, sila yung mamumuno sa 200 million army na papatay sa 33% ng population ng tao. Kung mangyayari ito ngayon, yung pag-ihip ng sixth trumpet, gaano karaming tao ang mamamatay? Ang population natin ngayon, ilan na ba? 8 billion ba? Kung sa current population natin ngayon, kung mangyayari to, 2.5 billion people ang mamamatay. Gaano karami yan? Lahat ng tao sa China, lahat ng tao sa India patay. So ganyan karami ang mamamatay pag na-release itong apat na angels na to. Paano sila mamamatay? Dahil dito sa plague. May tatlong plague na sinabi dito sa Revelation 9:20 to 21. By fire, by smoke, and by sulfur. So nakita natin yung context. Ngayon basahin natin. Revelation 9:20 to 21. The rest of the people, yung mga natira na nabuhay after na mamatay itong 2.5 billion, the rest of the people who were not killed by these plagues, anong ginawa nila? Did not repent. Did not repent of the works of their hands. Ano pa yung pinagpatuloy nila? They did not repent of the work of their hands to stop worshiping demons and God and idols of gold, silver, bronze, stones, and wood. Mga Diyos-Diyosan, mga statue, which they cannot see, hear, or walk. Ano pa? They did not repent of their murders. Patuloy pa rin paggawa nila ng masama. Their sorceries, their sexual immorality, or their theft. So nakita nyo ang nature ng tao? 2.5 billion ang namatay. At pang-apat na judgment na to sa mundo. Pero ano ginawa nila? Patuloy pa rin sila. Live life to the fullest. YOLO, you only live once. Sige, tuloy natin. Happy-happy. Kahit marami namatay sa ibang bansa, dito okay pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo. Kahit nabalitaan na nila ang mga nangyari na yan, okay lang, walang effect sa kanila. Mas lalo pa sila magagalit. Fast forward tayo sa Revelation 16:8 to 11.
Kunin muna natin ang context dito sa Revelation 16. Ano ang context dito? Bowl judgment. Ano ba ang bowl judgment? Ito na yung pinakahuling judgment bago dumating si Jesus Christ. Okay? So dito, ano ba yung mga unang bowl? Unang bowl, judgment na ibinigay sa mga tao, sa lupa. Mga sugat. Bowl number 1. Takot-takot na sugat sa buong katawan. Yung mga nagpatatak ng mark of the beast. Pangalawang bowl, nung ibinuhos yan, naging dugo ang salt water, mga dagat, namatay lahat ng mga creatures. Pangatlong bowl, yung mga rivers, yung mga fresh water, bodies of water, naging dugo, namatay din ang lahat ng mga nandyan. So, wala na pagkain ng tao, wala nang iinumin, puro sugat pa sila. So ngayon dito, sa Revelation, sa verse 8, tingnan natin, balik tayo sa verse 8. Basahin natin. The fourth poured out his bowl on the sun. Ngayon sa araw naman, ibinuhos. It was allowed to scorch people with fire. And the people were scorched by the intense heat. Anong ginawa nila? They blasphemed the name of God. Ano pa? They did not repent and give Him glory. Kahit na sobrang tindi na ng init ng araw, parang ang ginawa ng Diyos, inilapit yung araw sa earth. Na para pag na-expose ka sa araw, magpapaltos ka, talaga masusunog ka. Pero ano ginawa nila? They did not repent and give Him glory. Ngayon, yung panglimang bowl, no, ibinuhos yan. The fifth poured out his bowl on the throne of the beast, Antichrist, and its kingdom was plunged into darkness. So total darkness ang nangyari dito pagbuhos ng panglimang bowl. Anong ginawa nila? People gnawed their tongues because of their pain. Saan nanggagaling yung pain? Di ba yung una, mga sugat sa buong katawan. Wala na silang makain. Pangalawa. Pangatlo, pati yung fresh water, wala na silang mainom. Ano pa? Pang-apat, nagkasugat-sugat sila dahil may sugat na sila, nasunog pa sila. Kaya naman matinding sakit ang nararanasan nila. Doon sa sakit na yon, dapat hindi ba magtanong ka na, patawarin mo na ako, nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Anong ginawa nila? Verse 11, and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and they did not repent of their works. So nakita nyo, ang response ng tao pag binigyan siya ng judgment, kahit naghihirap na yan, nakita nyo yung ginagawa? Magsasabi ng masamang salita laban sa Diyos, kakalabanin ng Diyos, hindi yan magre-repent. Yan yung mga tao na nandun sa hell. Kaya pag tinanong, pag binigyan ba ng second chance yung mga tao na to, magre-repent ba yan? Ito na mismo, makikita natin, binabasa natin sa Revelation. Hindi gagawin ng tao yan. Kung yung nabanggit ko kanina, kung yung pagmamahal at yung grasya ng Panginoon hindi nagdala sa kanila para mag-repent at lumapit sa Kanya, mas lalong hindi lalapit yan pag binigyan mo sila ng judgment. Magagalit pa yan. So tuloy tayo. Dito na tayo sa verse 55. Stephen, full of the Holy Spirit, gazed into heaven. Ngala siya. He saw the glory of God and Jesus is standing at the right hand of God. He said, look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. So kung matatandaan nyo, kung nagbabasa kayo, kadalasan ang title na ginagamit ni Jesus Christ para sa kanya ay Son of Man. Nakuha rin yan doon sa Old Testament, doon kay Prophet Daniel. So ito na yun. Ito na yung pinakamatinding narinig nila. The Son of Man is standing at the right hand of God. Ito, nawala na talaga sila sa sarili nila. Bakit? Familiar pa sa kanila. Fresh pa sa kanila
yung phrase na to, yung sinabi na to. Para ibinabalik sila ni Stephen. Doon sa ilang buwan pa lang ang nakaraan, meron silang isang preso. Ganito rin yung usapan nila noon. Under trial din yung preso na to. Sila rin yung mga tao dito, sila rin yung mga nandun sa trial na yun. Present din sila doon. Sa parehas na lugar. Malamang nandun din yan sila. Inakusahan din yung preso na to ng blasphemy. Nagdala din ng mga false witnesses para idiin itong preso na to. Pero yung mga false witness na dinala nila, walang silbi. Hindi magkatugma-tugma yung mga sinasabi. Walang enough na ebidensya para sentensyahan itong preso na to. So since walang ebidensya, okay, nagtanong yung high priest. Sabi ng high priest, you tell me plainly. Sabihin mo sa akin. Sabi sa preso, are you the Messiah? Anong sagot nitong preso na to? I am, said Jesus Christ. And you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. Di ba parang parehas to ng sinabi ni Stephen? Narinig na nila to eh. Familiar sa kanila yung sinabi ni Stephen na to. Ito yung dahilan kung bakit nila pinatay si Jesus Christ. Tingnan nyo. Sa verse 57, anong naging reaction nila? Verify kasi ni Stephen na yung sinabi ni Jesus Christ na to ay totoo. Hindi siya po pwede maging totoo. Sabi sa isip nila, hindi pwede. Hindi pwede mangyari to. Hindi totoo yan. Verse 57-58. They yelled at the top of their voices. They covered their ears and they together rushed against him. So nung marinig nila yon, nagsigawan sila, tinakpan yung tenga, sinugod na nila si Stephen. Kinaladkad nila palabas ng city. At dito na babatuhin nila si Stephen. And the witness laid their garments at the feet of a young man named Saul. Kailangan nila patayin si Stephen eh. Wala silang choice. Kailangan nila patayin si Stephen or may dalawa silang pwede pagpilian. Patayin si Stephen o hindi siya patayin or i-admit nila na mali sila sa pagpatay kay Jesus Christ. Nakuha nyo? Kung hindi nila papatayin si Stephen, lalabas na mali sila na pinatay nila si Jesus Christ. Dahil ito mismo yung sinabi ni Jesus Christ eh. Bago nila siya patayin, ibigay sa Roman authority. Ito yun. Pero hindi gagawin yan ng mga Hudyo. Hindi nila i-admit na mali sila na pinapatay nila si Jesus Christ. Nakuha niyo mga kapatid? Ibig sabihin totoo yung sinasabi ni Jesus Christ. I am who I claim to be. And I have a seat on the right hand of the Father. Sabi ni Stephen, pupunta rin ako doon. Sabi ni Jesus Christ, pupunta rin ako doon. So ngayon, kailangan nilang patayin si Stephen dahil sinabi niya kung ano yung sinabi mismo ni Jesus Christ. So ngayon, stoning. Eto, kinaladkad na si Stephen, dadali na siya doon para batuhin. So, dito sa Mishnah, ito yung yung compilation ng mga law ng mga Hudyo. Paano ba ginagawa ang stoning to death? So una, dadalhin siya diyan. Dahil ang lugar na yan, dapat at least 10 feet yung lalim. Yung taas. Para yung unang witness na dinala nila, ang unang gagawin niyan, itutulak nila yung akusado dito sa pit na yan. Maaring hindi ganito exactly yan dahil may mga bato-bato pa diyan siguro, no? So itutulak niya, nakatalikod yung yung tao,
nakaharap siya dyan sa bangin na yan, itutulak. So, ang idea, pagkatulak, tatama ang muka, mababagok, patay. Kung mamatay siya, tapos na. Hindi na nila pwedeng pagbabato, patay na nga eh. So, kung hindi pa namatay, tumihaya yan, papasok yung pangalawang witness. Ang gagawin pangalawang witness, kukuha ng malaking bato, ibabato yan sa chest, sa may puso. Doon ibabagsak yan. So pag namatay, okay, tapos na, patay na siya. Kaso ang problema, hindi ganun ang nangyari. Tingnan nyo sa verse 59. While they were stoning Stephen, so ibig sabihin, nag-survive si Stephen doon sa pagkatulak sa kanya, sa pagkabagok ng ulo, nag-survive siya. Pangalawa, nung binagsakan siya ng bato sa dibdib, nag-survive siya. Kaya dito sa verse 59, sabi, while, habang binabato nila, ibig sabihin marami na sila. Yung lahat ng nandun ng tao, kasama na sa pagbato sa kanya. So ito na yung scenario. While they were stoning Stephen, he called out, Lord, receive my spirit. Tingnan nyo sa verse 60. Habang binabato na siya, nakuha pa niyang lumuhod at sumigaw, Lord, do not hold this sin against them. And after saying this, he fell asleep. So hindi niyo ba na-recall kung saan niyo narinig itong mga sinabi ni Stephen? Ano yung mga last words ni Jesus Christ sa cross? Father, forgive them because they don't know what they do. Si Stephen sabi, Lord, do not hold this against them. Bago mamatay si Jesus Christ, sabi, Father, I commit my spirit. Stephen, Lord Jesus, receive my spirit. And after Stephen and Jesus say these words, they fell asleep. Namatay na sila. Ay mga kapatid, so sana may nakuha kayong aral at nakuha niyo yung story ng sermon ni Stephen. So sana naliwanagan din kayo ng konti doon sa history ng Israel nung binalikan natin yung mga nangyari doon sa time ni Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, yung history ng pagbibigay ng tablet of stone, yung history ng kanilang tabernacle. So sana may nakuha kayo dito, no? So at saka dito, ito yung first appearance ni Apostle Paul dito sa scripture. So dahil nga malapit siya dito sa paanan ng mga bumabato kay Stephen, iniwan nga sa kanya yung di ba? Yung mga balaban nila. Mayroong participation dito si Apostle Paul. Okay? So ito na yung simula ng story ni Apostle Paul. So madidiscuss natin yan sa mga susunod na Bible study. So maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. So i-open na natin yung floor para sa ating mga discussion.